sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng buhay ng kanyang anak ay udyok ng pagmamahal sa atin. Ang tanging hinihiling lang ng Diyos sa iyo ay tiwala sa ginawa ng kanyang anak para sa iyo. May ginawa na po si Kristo para sa atin. May ginawa na po siya para tayo ay maligtas. Ito yung nag-alay na siya ng buhay para tayo ay mapatawad sa lahat ng kasalanan nating pang nakaraan, pang kasalukuyan at pang hinaharap. At kapag nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo, ikaw ay maliligtas at ikaw ay mamahalin ni Kristo gaya ng pagmamahal ng lalaki sa babaeng ikakasal. Ngayon ang tanong, ano ba ang tunay na identity ng tunay na Kristiyano? Ang sabi sa John chapter 8 verse 37, "In all these things we are more than conquerors through Him that loved us." Ayon sa verse na yan, dahil sa pag-ibig ni Kristo sa mga mananampalataya, they are more than conquerors. Para maintindihan natin ang salitang we are more than conquerors, meron akong isang illustration, kaibigan. Halimbawa, meron isang lalaking boksingerong world champion. Nang lumaban siya sa isang championship, siya ay nanalo at nag-champion. Kaya siya ay tinatawag na conqueror. Ngayon, ang nag-benefit dito ay ang kanyang magandang asawa. Dahil lahat ng balato at pinaghirapan ng kanyang asawa ay halos sa kanya mapupunta. At mabibili niya ang anumang nais niyang bilhin. Kaya yung asawang babae ay yung more than conqueror dito. Ganon din ang sinasabi ng Biblia. Si Kristo ay nagtagumpay sa krus para palayain sa kasalanan yung mga taong magtitiwala sa Kanya na magre-resulta ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay sobrang pinaboran na ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang isang tunay na Kristiyano ay nasungkit ang sobrang pabor ng Diyos. At ayon sa Ephesians chapter 1 verse 6, ang mga Kristiyano daw ay tinatawag sa salitang Griego na charito, means highly favored. Ibig sabihin, nasungkit ng tunay na mananampalataya yung pabor ng Diyos dahil kay Kristo. Pabor ng Diyos na dating pahirapan makuha ng mga Old Testament saints at sa mga sinaunang Hudyo na under the law. Kaya sa dispensation natin ngayong church age, tayo mga hentil na Kristiyano ay sobrang pinaboran ng Diyos kumpara sa mga Old Testament Jews. Pero sa mga mananampalatayang kasama sa iglesia, mapahudyo man o hentil, basta mananampalataya kay Kristo, ay may pangako na ang Diyos na sino man magtiwala kay Kristo ay pinagpala at pinabura na ng Diyos.